Magandang umaga sa inyo lahat. Ang kaliman hapon ng gabi, nagbabalik ako, Brother John, ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. Nababalita ko sa Pilipinas pala ay sabi mainit daw. Lagi ho ganyan, di ba? Pero dito sa US may mga maiinit na lugar din. Lalo na pag summer. California, taga California ako eh. Pag summer, ang mga tao naman nagpupunta dun sa Southern California kasi hindi masyadong mainit doon. At hindi rin masyadong malamig pag winter. So, kaya mahal sa LA, mahal tumira doon. At nung dati naka-station ako doon sa Coronado, sa Naval Base, doon sa San Diego, talagang maganda yung weather doon. Lalo na pag pupunta kayo sa dagat, magpapahangin. Nung nasa Pilipinas ako noon, matagal na panahon yun, kapag mainit na ganyan, kasi yung lugar ko kasi doon sa merong Sukat Parañaque. Alam niyo yung mga Olivares sa hospital doon, doon ako sa bandang lugar na yun, sa Parañaque. Bumabaha yun yung lugar din na yun. Ang gagawin ko, may kapitbahay ako. Pupunta kami doon sa Elorde Gym. Kasi libre doon noon libre. Papasok ka lang. Ang ano lang doon ay yung gagamitin mong damit mo, kailangan bantayan mo kasi hindi mo pwedeng iwanan doon kung saan. So minsan 3 kami, puro lalaki, maliligo kami doon. Natandaan ko noon yung swimming pool doon, meron ding net sa taas. So, hindi kayo maaarawan ng gusto. Hindi pa alam ng mga tao noon na yung swimming pool doon ay libre. Tapos yung sa kabila noon, yung sabungan, yung sa kabilang building, maririnig yung ingay din ng mga sumisigaw. Na, logis. Yung sa pula sa puti. At may boxing gym din doon. Kasi, yung lugar na yon ay hindi gaano puntahan ng mga tao yun. Ewan ko lang ngayon, sabi raw ngayon, marami raw pupunta rin. Nagbabayad na siguro sila. Kami noon libre lang, pumapasok lang kami doon, sa gate doon. Kasi wala naman halos naliligo ron dahil hindi nga alam. So doon ako nagpapalamig kami pag summer. Pagkatapos nung nauso na yung MOA. Kasi nung MOA dati, kailan lang naman yung MOA, di ba? Siyempre, nasa Pilipinas pa ako, nung bata pa ako, nung estudyante ka pa, nagbabike ako doon, Parañaque, Sukat Parañaque, kasi meron akong road bike, yung kung tawagin racer. Ibabike ko yun, tapos boulevard. Hindi pa ganun kadami basura nun. Yung wala pang MOA, doon sa MOA na yon, kasi may mga batuhan din doon. Pwede kayong mangisda ron, yung may fishing. Marami nagpi-fishing doon. Tapos tinambakan na ng tinambakan. Tinirahan na ng ibang squatter muna yun, squatter. Pagkatapos pinalayas din sila. Tapos yung pala, illegal pala nagbentahan, nag-reclaim. Yung mga panahon nina Ramos. Siyempre, wala pa akong alam sa mga politikang ganun Hindi ko na sabihin kung ano eksaktong taon yun. Pero, siyempre buhay na ako na alam ko na yung ganun. Tsaka, by the way, yung iba sa inyo siguro nagtatanong, malakas akong pag gano'n kasi eto lang yan Dito ko kinakatok ng gusto kong i-type. Ano lang to, $3 ko lang nabili to. Diyan lang sa ukay-ukay dito. Kasi nga, ayokong idiin sa laptop. Kahit yung mga laptop ko. Ginagamitan ko nito para hindi masira ho yung laptop. Kahit, ito, de-wired lang to. Pero yung mga binibili ng ibang tao ngayon, yung mga may Bluetooth na. So, ang kagandahan lang para lang hindi masira yung nyo. Nakikita nyo lang ganyan.
Kasi meron din akong isang laptop na iniingatan ko yung pagtatype ng ganun-ganun lang ako. Akala nyo malaman yung ganun. Pero pag nandito na ako, ito, talagang yan ang dinidiin ko. Pag magka-clock out kayo, clock in kayo sa work, dandaan niya. Kasi nga, baka yung code mo Tapos kapag i-enter mo na, lahat kami, ganun, boom, binabagsak na. Enter. Naka-clock in ka na. Kamusta na ako kayo dyan, mga kapatid? Nagbabalik ako, Brother John, ng Kayo Pananampalataya at Katotohanan. At isa pa, this is a non-monetized. Mahalata nyo naman na non-monetized to Unang-una ay hindi ako nagpi-filter sa mukha. Pangalawa, I don't need those. Yung kung ano itsura ko ngayon, makikita nyo, kasi may mga nag-judge na tao, hindi judgmental. Ibig sabihin yung, siguro ang edad nito, matanda na to. Sa akin, who cares? I don't care. Kasi lahat ng mga bagay, tulad dito, yung mga nangyayari sa mundo natin, I have already an answer with that using the Bible sa mga bagay niyan. Kaya ako, I'm not afraid to get old. I'm not afraid na magkasakit. I'm not afraid na mamatay. Kasi lahat naman tayo mamamatay. Ang aking inaatupag ay what lies ahead. At alam ko na because I'm so excited to see God's heaven and God Himself. Makita ko si Christ. Lahat tayo, di ba? Ngayon, sa mundo na to, binibigo tayo ng kapwa-tao natin, politicians, government. So what else left for us? God. Alam niyo, hindi kayo magbibigo ng Diyos. Kahit ang kinakain nyo lang ay hindi ganun kasasarap. Nagdidildil lang kayo sa kanin tsaka sa konting toyo o kaya kung ano lang makain ninyo. Ano sinasabi ng iba? Ang kinakain lang namin dito halos tuyo tsaka daing. Yung pa nga pinakamahal sa Amerika yung mga kinaayawan nyo dyan Kaya gumagawa lang ako ng ng tinapa. Naglalagay ako, nag-i-smoke ako ng tinapa dyan sa side yard ko. Papausok ako ng tinapa. Alam niyo, pakukulan nyo muna, di ba? Tapos papausukan nyo na. Tapos iluluto nyo. Niluluto ko sa air fryer lang para walang mantika. So, totoo yun na hindi naman sa dami ng tinatangkilik, yaman o pagkain. Sinabi na ng Panginoon, di ba? Hindi ko na ulitin sa inyo kasi nakalagay na yun sa Bible Kaya yung mga tao ngayon na gustong-gustong magkaroon ng bilyon-bilyon kahit galing sa kasamaan o nakakaw, hindi ko kinakaingitan yan. Unang-una, sinabi na ng Panginoon makamit mo man lahat ng yaman sa buong mundo na to, kahit ang mundo mapa sa'yo, inaangkin mo yung mundo, kung ang kaluluwa mo na may mapapahamak. So, ang huling sistensya, ang huling tawagin ay ang huling halakhak ay nasa Diyos. At ang ginagawa ng iba ng mga nagnanakaw sa gobyerno ng mga pera, ng mga masasama, para ma-cover up nila yun, di ba? Hindi sila naniniwalang may Diyos. Kasi nagnanakaw sila, gumagawa sila ng masama. Sinasabi na, there is no God, di ba? And God, the Bible says, the fool says in his heart, there is no God. At yung mga godless daw sa Biblia, makikita nyo, maging sa Book of Revelation, maging sinabi ng Apostol Pablo, Apostol Pedro, na pupunta sa kapahamakan. Dinideny nila yon. They keep denying it, na may judgment. Deny lang sila. Bahala sila sa buhay nila. Kasi nga, yung isang tao, kahit pinagsabihan ninyo, at hindi siya nagbabago, at hanggang sa nakinamatayan niya, wala ako kayo pananagutan doon. Bakit sa akin, yung mga nangyayari na to, ay hindi nyo ako matitinag dito Kung pangyayari sa mundo, minsan yung pangyayari sa sarili nating buhay, physical natin, na nandiyan, tumatanda tayo,
yung sinasabi natin, papangit ako ng papangit, pumapangit ako ng pumapangit. Tandaan niyo, sinabi ng Biblia na darating ang oras, in the twinkling of an eye, when the last trumpet of God sounded ng mga angels, and then yung body natin matatransform into a glorified body. Wala na kayong mahanap na wrinkle sa mga noo ninyo, tulad ng noo kong ganyan. Kaya nga, meron ako nakita sa social media, pinagkumpara yung isang tao. Nakita ko 67 years old yung isa, pero mas mukhang bata. Mas mukhang matanda. Yung isa 71 years old, pero mas mukhang bata. Tapos eto na, ang dami ng comment ng ibang tao, dinidiscriminate na nila yung matanda. Yan ang nagagawa ng alak, bisyo, ganito. Paano kung walang bisyo yung pinoportray nilang bata pero mukhang matanda na? Ano niya kung bakit? Paano kung siya ang breadwinner? Hindi na natutulog magtrabaho. Hindi na siya kumakain ng maayos, ibinibigay na lang sa mga anak. Sa asawa niya, sa pamilya niya. Nagpupuyat sa pagtatrabaho. Hindi na nakakalimutan niya ng bumili ng bagong damit sa sarili niya. Samantalang etong 71 years old, palagay na natin, marami na pala siyang nanakaw na ibulsa galing sa kasamaan niya. Meron na siyang panglagay sa mukha niyang yung mga pang-filter niya, pambanat, gluta, yung mga ganyan, pampabata. Kaya ang nagiging girlfriend niya ay mas bata-bata kaysa sa kanya. Nakita niyo yung logic doon, behind that. Madali nating husgahan ng isang tao na ang itsura niya ay matanda na kahit bata pa siya. Pero hindi niyo nalalaman yung life story niya kung siya ay napupuyat, pagod, dahil breadwinner siya lang inaasahan sa pamilya niya. You get my point? Kaya ang tao ay may nakaharap kayo na kausap. Sabi nga ng Panginoon ang mga tao raw ay humahatol sa kaanyuan. Pero ang Diyos ay humahatol sa puso. Kaya ingatan ho natin yun. Isang tao ay ikukumpara, ang tanda mo na, ilang taon ka na? 45 years old. Para kang 60. O tignan mo ako, 60 na ako pero mukha pang bata. Hindi niya alam, yung babaeng 60 years old, na mukhang bata kasi nga inuubos niya yung pera, yung probably yung pinaghirapan ng asawa niya para gawin sa mukha niya pampaganda. What's the reason? Anong cause? At ito namang 45 years old ay tinitipid niya ang sarili niya para mailaan niya sa mga anak niya o sa mga magulang niya. Kaya mag-iingat tayo sa ganun. Mahirap pumatol sa ganon. Sa picture pa lang. Meron nga ganyan, in example dito. Social media, yung sa parang tinetest nila yung mga tao. Picture ng isa, gandang lalaki. Yung naka-necktie pa talaga, talagang kompletong Tapos isang lalaki naman, naka-t-shirt lang. Naka-ball cap lang Yung t-shirt lang. Anong sa tingin mo dito sa dalawang picture na ito? Sabi ng isa, itong isa ay matinuto, siguro mayaman to, may pinag-aralan to. Yung nakaayos. At yung isa naman, adik siguro nakasombrero lang O yung hindi siya hindi siguro siya, hindi siya matinong tao. Kilala niyo ba kung sino yung nasa picture? Hindi. Yung isa, yung nakabihis. Psycho killer. Criminal. Yung nakaayos. Yung isang yung hindi nakabihis. Alam niyo kung ano siya? CEO. May-ari ng yung mga stores. Kaya makikita natin hindi sa anyo.
Kung nakita niyo isang tao na nangangaral sa entablado na maayos, tapos merong naman isang nangangaral sa isang lansangan lang, wala nga siyang halos boses na kasisigaw na sinasabihan ng talata o may hawak na placard na gano'n, Jesus saves. Tapos sasabihin ng ibang tao, sira ulo siguro yan. Kasi ang dala niya placard, di ba? May sira na siya sa ulo yan. Siguro, ano na yan, lipas na sa gutom yan. Ganun ang mga tao, di ba? Pero yung nagsalita sa entablado, may mga television pa, mayroon pang camera. Siya pala yung sira ulo. Siya pala yung na pinapayagan niya yung asawa niya na ibang o asawahin ng ibang lalaki. Pinapanood niya, tapos binibidyohan niya pa. Maraming ganun. Kahit dito sa Amerika, nahuhuli ng mga federal yun. Parang di ba si Hulk Hogan? Binayaran siya para yung asawa ng isang preacher ay tirahin niya at bibidyohan. Di ba inamin ni Hulk Hogan yun? Naging Christian siya. Naborn again siya, tinanggap niya ang Panginoon. Si Hulk Hogan, yung wrestler. So makikita natin mga kapatid. It doesn't matter what you look when you serve God. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na pabayaan yung inyong mga sarili, lalo na yung mga babae na nagtatrabaho sa mga opisina. Mag-ayos naman kayo, di ba? Yung kung nasa bahay kayo, yung mga may bahay, yung mga sa bahay lang na mga kababaihan, mga nanay, natural para sa hygiene nyo yun, tsaka sa kalinisan ng inyong bahay, para hindi kayo magkasakit at mahawa. Siyempre, maliligo kayo araw-araw. Ganun din, di ba? Hygiene. Gawin ninyo, maging maayos kayo. Pero ang ibig sabihin ay, hindi natin makikita ang katauhan ng isang tao sa kanyang kulubot na mukha, pananamit. Wala doon eh. Wala doon eh. Saan meron yan? Saan natin makikita yan? Makikita lang natin yan sa tinatawag na aftermath, the effect. That's why we should do an investigation. Iimbestigahan niyo siya. Kung meron na siyang sinaktan, na nagsalita siya ng mga mga tiniret niya ang isang tao, sinaktan niya, sinampal niya, minuraan niya ang Diyos, inalimura niya ang Biblia. Yung mga ganon, di ba? So that's enough evidence. Kaya nga, kapag ang isang halimbawa, ang isang tao na katulad natin, katulad ninyo, ay nabudol ang inyong kaluluwa at nagtiwala kayo sa isang preacher na behind the camera, behind everything on the stage, ay evil pala. That's terrible. Pag nalaman yung katotohanan na siya pala ay itutula kayo sa impyerno. Meron ako rito nga nais ibahagi sa inyo. Ulitin ko, kung maririnig nyo man yung pagtitiklada ko ng keyboard ay eto lang ho yun. Hindi ho ako galit at saka hindi ko sinisira tong kasi flexible to. Meron pang yung parang niro-roll lang, malambot na akala nyo pad kasi para yung mga daliri nyo hindi kasi habang tumatanda tayo, kapag nasanay na itong daliri natin, ano tawag doon sa na yun? Yung kukunat na parang hindi ka na makakaano. Dati-dati, yung sa pagigitara ko, hindi ganito kasi nagmamaso ako. May ginagawa ako sa backyard ko. Gumagawa ako ng malaking kulungan ng mga manok ko kasi meron akong 25 chickens para paitlugin. At yesterday lang, Saturday, I sold 10 turkey, yung malilit na turkeys. Binenta ko ng $15 each. So yung may bumili, Russian 10 may natitira pa ditong 10 pa. May natitira pa. Hinintay ko kung sino tatawag para bilhin para ma-dispatch ako na.
So, ayun ang ginagawa ko, libangan. It doesn't mean, it doesn't mean dahil, ay, matanda ka na siguro, kaya hindi. Sa Pilipinas pa lang, when I was 7 years old, I started to raise chicken. Napaparami ko, pati mga itik. Yan, itik. Nag-alaga pa nga akong kambing Yung kambing, tapos dahil yung kambing, medyo hindi na sabi sa akin ng pinsan ko, painumin natin ng suka. Para saan? Basta, tingnan mo. Pinainom niya suka, namatay. Yung pala kakatayin niya. Sige, katayin mo, bahala ka. Sabi ko, pumayag na rin ako. Nakakain kami. Dito sa babasahin ko rito sa Ecclesiastes. Sabi rito, sa Tagalog ko babasahin Dito sa Ecclesiastes chapter 1, beginning dito tayo sa verse sa verse 9 na natin babasahin. Ang sabi ng verse 9 sa Tagalog, dito ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Ang sabi ng iba, halikayo, ito'y bago. Ngunit naganap na iyon noong di pa tayo tao. Hindi na maaalala ang mga nauna at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. God bless His word. Ang point ko dito ay ang nagaganap our entire existence as human beings, as earthlings, kung tawagin, naganap na. Maaaring sabihin ng iba sa inyo, wala pa nga tayo sa year 2027, 2028. Kinakailangan munang may presidential election sa Philippines, di ba? Makikita nyo, tandaan ninyo, 100% of all politicians, not only in the Philippines, all politicians, ang pinoprotektahan nila, their personal interests, not your interests, not the national interest ng isang bansa. Tandaan niyo yan. I studied political science too. Tulad yan ng lawyer. Ang pinoprotektahan ng lawyer ay hindi yung kliyente niya. Ang pinoprotektahan ng lawyer ay how much he can rip off that client money. At kapag, yung lawyer nga kapag alam niya na wala nang ibabayad yung tao, he is slightly parang yung luluwagan yung rope, di ba nakasabit na nga yung parang iuhulog niya pa, gugulatin. Sige, matatalo ka. Okay, wala naman ng ito, meron ako dito, yung palayan ko. O yan na lang, sige, nang mabayad mo sa akin. Gaya ng mga lawyer sa Philippines Makikita nyo, there's no justice anymore. That's why that country is still in a ditch, sa mud, nakalublob sa putik, kumunoy. Tandaan niyo yan. Sabi nga, every lawyer is a liar. Every politicians are just like ticking bombs sa Philippines. They know you today, but they don't know you today, but the next day, they don't. Kaya sa kayo magtitiwala, mga kapatid? Hindi sa politics. Huwag na huwag niyo ipaglalaban yung mga politician at tandaan ninyo. Masisira buhay niyo dyan Dahil you will damage your relationship sa mga friends mo na iba ang political affiliation. Sa mga loved ones mo, sa family mo, magtatalo-talo kayo ngayon. Sasabihin ng iba, hindi, Marcos kami. Isa naman, hindi, Duterte kami. Maglalaban ho kayo. May nakita na akong ganyan. Mga nagiinuman doon sa lugar namin doon sa Parañaque.
sa kalsada. Kasi dumadaan ako eh. Nagtatalo. Bakod na namin. Tapos may punong mangga. Doon sila sa lilim ng punong mangga namin. Nakikita ko silang ganun. Nagtatalo. Bata pa ako noon eh. Ang pinagtatalunan nila, si Ferdinand Marcos Sr. at saka si Cory Aquino. Di nagsuntukan sila ron hanggang sa dumating yung barangay police. Sipin ninyo, di ba? Ngayon, sa mga medical issue nila, sa mga basag na mukha, sino nagbayad? Sila lang. Hindi yung mga politician na pinagtatanggol nila. That's what I'm trying to say. Halimbawa, isa inyong belief. Pinagtatanggol nyo, halimbawa, ang Bible, si Jesus Christ. Tapos sa pagtatanggol nyo, nakipagsuntukan kayo. You are responsible for your own action. Why? Hindi nyo na kinakailangang ipagtanggol na si Jesus Christ kung siya'y Diyos. Plainly said, sinabi nyo na sa Bible na ito si Jesus Christ ay Panginoon. That's it. You don't need to shove them to their throat. Ito. Si Jesus Christ. Diyos, to. Binatukan nyo pa ng Bible o ng para lang maniwala. Hindi dapat ganun. That's why itong sinabi ng Biblia. Binasa natin. Ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Ang sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago. New things. New invention. New things. Ngunit, naganap na iyon noong di pa tayo tao. Naintindihan nyo? Pinangmatalinong tao to sa panahon niya, si King Solomon. At si King Solomon, tandaan niyo. Di ba sabi ng iba si Charles Darwin daw yung unang founder ng evolution o nag-search noon? No, he's not. He wasn't. More than like 3,000 years ago, alam niyo kung sino? Si King Solomon. Si King Solomon, nagkaroon siya ng tinatawag na attempt na ang mga primate at ang tao, he wanted to compare it. Yung mga ito sa tao, maaaring sasabihin ng iba, never heard yan ah. Yeah, because if you stick on one, alam nyo sa pananampalataya natin, in a biblical context, dito kasi, ang tinuturo lang kasi ng mga preacher na napakinggan nyo, faith, sin, salvation, submission to your leader, yung mga ganun, di ba? Pero, pati prayer, pero, aside that, hindi kayo nag-explore sa Bible. Kasi nga, ang paniniwala nila na ibinigay sa inyo na huwag kayong magdadagdag sa Bible kasi parurusahan kayo na ngayon natatakot ka, di ba? May freedom kang basahin ng Bible eh. So what's inside the Bible? Kasi kung ikaw ay attentive, hindi ko kayo kayang lokohin ni naman. Kahit ng sarili ninyong pastor na yon. Kasi alam mo eh, na meron dito sa Biblia pala na hindi kasi nila nakita o ayaw nilang sabihin kasi nga wala silang masasabi, ayaw nila. Si King Solomon ay nagkaroon ng curiosity about sa mga great apes. Ito sabi rito sa 1 Kings 10:22 hanggang maging sa 2 Chronicles 9:21. For the king's ship, may barko si King Solomon. Alam niyo kung saan nila ginagawa yung barko? Tsaka nire-repair? Doon sa Gulf of Aqaba. Red Sea, tapos kakaanan sila sa Gulf of Aqaba. Yung modern Red Sea ngayon. Tapos Gulf of Aqaba. Doon nila ginagawa yun. Pagkatapos, starting point, di ba? Tapos papaikutin nila. Wala pang Suez Canal noon. Doon sa Egypt. Doon nila padadaanin yun. Tapos iikot sila sa Africa, West Africa. Tapos papasok sila sa Mediterranean. Tapos i-aangkor nila ngayon doon sa tinatawag na Jaffa o Tel Aviv ngayon, Israel. Sa mga hindi nakakalaman. Sabi rito, for the kingship went to Tarshish. Tarshish this is a southern part ng Spain.
Tarshish with the servants of Hiram, yung king ng Lebanon, Hiram, once every 3 years, ang sabi. The merchant ships came bringing gold, silver, ivory, apes, and monkeys. Laging may dala. Nagsisimula sila doon sa Mediterranean, papasok sila sa Tarshish, daanan yun, yung Gibraltar, yung North Africa, di ba? Tsaka yung Spain, may parang malaking bato ron. Tapos, magbabaybay na yun doon sa West Africa. Pagkatapos nun, kukuha muna sila ng mga gold, ng mga ivory. Kaya nga doon sa South Africa, may Ivory Coast. Yun ang historical nun. Doon sila kumukuha. Capital yun ng mga ivory. Ivory, halimbawa, gawa sa mga tusk ng mga elephants o mga kung ano pa mga animals na meron nun. Pagkatapos nun, West Africa, mag-i-stop over sila sa Ghana. Yung lugar ng Ghana ngayon, para kumuha ng mga gold. Doon lang sa lugar na yun. Tapos, bababa sila ng pinaka-tip ng Africa. So, South Africa na yun. Yung parting papuntang mga Indian Ocean, hindi nila pinupuntahan yun. For now, hindi nila pinupuntahan yun. Tapos, babalik sila ron. Dadaan sila sa tinatawag na Gulf of Aden. Pagkatapos, ayun na yung tinatawag na pupunta na sila ng Red Sea. Dadaanan niya yung Red Sea. Yan, nandun yung Saudi Arabia, di ba, sa kanan. Tapos Somalia dito sa kaliwa. Tapos, doon na nila ia-anchor yun sa Gulf of Aqaba. Doon na naghihintay yung mga hahakot ng mga nakuha nilang mga precious gold. Pagkatapos yung... Kasi nagmimina sila eh. Hindi pa alam ng mga Africans noon, doon sa West Africa, na gold yung kinukuha nila. Yung mga barko na yun ni Solomon. Kaya maraming gold sa panahon ni Solomon Pagkatapos doon na sa Aqaba, kukunin na nila yung mga merchants nila. Kaya nga, na-curious siya. Kaya lagi siyang every 3 years, merong apes silang dala. Pinag-aaralan niya. Kamukha ng tao kasi, di ba? Ngayon, maaring si King Solomon ay unti-unti nang tumatalikod sa Diyos Kasi, maaring sinasabi niya, maaring ang tao nagsimula dito sa ape na to, pero paano nangyari yung gano'n? Marami na siyang question, di ba? Kaya hindi si Charles Darwin ang nagkaroon ng idea ng gano'n. Si King Solomon muna. Ang ginawa ng Diyos, winasak ng bagyo yung barko niya, hindi nakabalik doon sa Gulf of Aqaba. Ang sabi ng mga ibang mga historical, mga theologians, na hindi sa South Africa nasira yung barko King Solomon merchant ships ay nag-attempt to cross Indian Ocean. Nandun yung malalakas na bagyo cyclone papunta sa Southeast Asia. At hindi na nakabalik. Nawasak na. Either lumubog na sa Indian Ocean. Kasi mga monsoon cyclone, monsoon rain, o typhoons nandun sa atin na papunta sa Southeast Asia. So isa yon sa mga, just a heads up sa inyo. Alam niyo ba na, sinabi rito na ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon at ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Ngunit naganap na iyong noong di pa tayo tao. May naganap na pala. Hindi pa man tayo tao sa mundo. He was talking about human race. May naganap na.
Anong ibig sabihin nito? Wala raw bago under the sun. Yung mga sinasabi ng mga ibang tao na, may bagong invention, nuclear power, atomic bombs. But the Bible says, He said, naganap na to, meron na. Anong ibig sabihin no? May ibang mga civilization marahil na nag-exist na nun. Bago pa ang tao o yung modern human natin ngayon. Pero kung babalikan natin sa Book of Genesis, sa chapter 6, yung mga Nephilim nagdatingan eh. May mga dala silang technology, tandaan ninyo. Kaya nga yung lahi ni Cain, nagbubungkal sila ng mga ng mga metals at gumagawa marahil sila ng mga invention. Tapos nung binahana ng Diyos ang mundo, yung mga invention ng tao na yon, ng mga Iron Age, yung mga kung ano mga equipment o buildings ang ginawa nila, it went under the earth. Under the nung nag-subside na yung tubig, natabunan na sila. So maraming evidence yan. So maraming ganong pangyayari. Na maraming mga nakikita, di ba? Kahit doon lang yung hammer, nakabaon sa yung hammer na parang yung ball hammer na malaking ganun. Nakadikit doon sa naka-encase sa bato na ang edad ng bato ay 300 million years old stone. Kasi nakita ng mga yung mga miners at nung biniyak na yung bato, merong tools pang maso. Paano pupunta yun doon sa kailaliman ng lupa? So, hindi lang yun. Marami mga footprints ng tao. Ang laki ay 4 feet long. Pag may 4 feet long na footprints na ganon, embedded sa mud tapos naging bato, ang height ng tao ay 30 feet or more. 30 feet to 40 feet tall. Hindi lang isa nakita eh. Ang dami. May lumakad eh. Ang lalaki. So, sino itong mga to? Before human, the modern human, we arrive, may nauna pa eh. So, walang bago. Anong ibig sabihin ho nito sa atin? Ang mundo ho natin, just like lagi ko sinasabi, it's all recorded. Parang nire-replay lang natin. We are in the film strip. Nandun na tayo. Tapos we are watching dun sa movie. Hindi natin alam, ako pala yun. Nandun tayo. Parang kasama tayo sa film. Hindi ka extra, kundi part ka ng movie. Ibig sabihin mga kapatid, ang mundo natin na to, kung saan man patungo ito, naganap na. Halimbawa, yung sinasabi ng mga scientists, na kung meron silang dalang telescope sa isang lugar, halimbawa ito, para daw makita yung dinosaurs, yung mga malalaking dinosaurs na yan, from Earth today, gusto nyo makita? Gusto nating makita o gustong makita ng iba? Kinakailangan yung observer, yung titingin, ay kinakailangan malayo siya sa Earth. At siya sa isang part ng galaxy, approximately ang layo sa Earth ay 65 hanggang 70 million light years. Million light years hindi siya years na katulad natin. Light years ang tawag. Dapat 65 to 70 million light years away. Example, yung sinasabi nilang Virgo cluster ay may layong 54 hanggang 65 million light years from Earth. Nasa isang cluster ito ng galaxy.
outside sa Milky Way Galaxy. Na kung ilalagay mo yung telescope doon, powerful telescope, halimbawa may spaceship ka na nakarating ka doon, pagkatapos, halimbawa this year, yung powerful telescope na ilagay mo, pag inis ka ng Earth sa maliit na ilaw, parang maliit na dot na ganun, makikita, lumalapit na lumalapit, parang microscope, di ba? Ang makikita na naglalakad ay mga dinosaurs. Kasi yung liwanag, nagtatravel yan, tandaan ninyo, ay meron siyang tinatawag na permanenting travel. Kaya nga no one can travel over the speed of light. We can travel faster than sound. Kaya makikita nyo yung mga jet. Yung tunog, nandito pa lang, pero yung jet nandun na, yung fighter jet, nandun na pala sa kanan. So, but nobody, or no one from this planet Earth, or anumang mga nasa science, o yung mga military, aircraft, they cannot overtake, hindi nila ma-overtake o mauunahan ng speed of light. Hindi. Pero, they can do it. Kasi sinabi na ng Biblia, yung magaganap in the future already happened eh. So, madidiscover ng tao yon, rediscovery kung tawagin. Ibig sabihin, in this planet Earth, sa planet na to, ay naganap na to eh. So, tayo yung tinatawag na residual na lang tayo rito. Kaya nga, sinabi ng Panginoon di ba? May nakatalaga na sa kamatayan na mapahamak sa impyerno at merong nakatalaga sa buhay na walang hanggan, yung mga nakasulat sa aklat ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, done deal na, tapos na. Nandito na lang tayo like what? To breathe, to take the air, and to worship God. We are worshiping God in our hours o day sa ngayon, yung era natin, although this earth's already been passed. Past na to eh. Makikita ninyo, ang Milky Way Galaxy, ang mga galaxy nag-e-expand. Lumalayo sa bawat isa. Lumalayo. At kung ito yung Milky Way Galaxy, at yung isang galaxy nandito, kasi palayo eh. Yung palayong ganon. Pag nandun ka naman, yung telescope mo, dala-dala mo, lumaloy sa bawat isa, di ba? Nakikita mo, yung Earth maliit na. Pagtingin mo sa telescope, wala na yung Earth doon. Wala na. Hindi na nag-exist ang Earth. Dahil ano? Done. Sino ang nagdi-deliver ng mga pangyayari dito sa mundo? Yung light. Speed of light nga eh. So wala na. Yung mga nakikita ninyong Big Bang na mga pagsabog ng mga tinatawag na bituin o yung mga supernova, ano na lang yun eh. Wala na yung sumabog dun eh. Remnant na lang yun, parang usok na lang yun eh. Halimbawa yung isang taong nanigarilyo, humitit siyang ganun, galing sa bibig niya, di ba? Binuga niya. Makikita yung usok, nagtatravel, di ba? Wala na sa bibig niya. Ganun ang ibig sabihin. We are living dito in the past, not in the future. Lagi niyo tatandaan yan. Dahil sinabi niya na. Kaya sabi rito, Luke chapter 12 verse 3. Therefore, whatever you have spoken in the dark will be heard in the light. And what you have spoken in the ear, in inner rooms, will be proclaimed on the housetop. Tagalogin ko to Ang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag. Magta-travel. And it will makikita mismo ng mga tagalangit yung sinabi mo sa dilim ng corner, ibig sabihin sa sikretong lugar na ikaw lang ang nandun at nakakaalam. Halimbawa, minura-mura mo ang Diyos. It will travel.
going to the direction of heaven, to God. That's why sinabi, lahat ng mga gawa ng tao, di ba, sinabi, ay nasusulat. And then, the angels, sinusulat nila. Yung buhay mo. Halimbawa, ikaw, nagnakaw ka ng bilyong-bilyong piso. Yung ginawa mo sa dilim na yun, ibo-brought up ng liwanag, dadalhin para doon. Maisulat na ikaw ay gumawa nga ng ganon. So, sino naghahatid ng mga aksyon natin dito? Halimbawa, kumumpas akong ganon. Magta-travel ito. Dadalhin ito ng liwanag patungo doon sa harapan ng mga tagalangit ng Diyos at ng mga anghel niya. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, in Him we live and move and have our beings. Sa Kanya tayo. Bawat galaw natin. Kaya sabi rin ng Biblia, di ba? Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay lantad at hubad, bare and naked in the eye of God. Ang nakikita sa atin ng Diyos ay hindi yung kung meron kang pananamit na magara, kung meron kang mga balot ka ng ginto, bling-bling o borloloys, ginto, mga ganyan. Hindi na nakikita eh. Your inner soul, your heart, yun na nakikita ng Diyos na dinadala ng liwanag sa Kanya. Kaya nga pinagsigaw, ang binulong mo sa dilim ay ipagsisigawan ng liwanag sa liwanag. Kaya sabi rito, kahit ikaw daw ay bumulong, spoken in the ear, in the inner room. Pag sinabing ear, in the inner rooms, ay yung pinaka-corner ng room mo. Di ba may kanto dyan sa room na yan? Yung pinaka-corner, bumulong ka ron. Pangit mo, Brother Joe. Binulungan nyo. Pangit mo. 10 times a day. Pangit ka. Maririnig ko yun. Sa kabilang room ako. Ano ngayon? Pangit ka ako. Mas pangit ka. Maririnig mo. Alam niyo yung yung lata, di ba? May tali yun, di ba? Nung mga bata pa tayo eh. Lahat naman nakaranas nun eh. Yung lata, bubutasan mo doon, lalagyan mo ng tali o sinulid. Yung maganda, yung sinulid na makapal-kapal ng konti. Tapos sasabihin ko doon sa mga pinsan ko, doon ka sa kabilang malayo-layo. Kamusta ka na? Kaya maririnig nyo, kala yung telepono, di ba? Di ba nauso dati yun? So, ganun ang ibig sabihin eh. Pag binulong mo sa kanto, ipagsisigawan sa buong mundo. Walang kasalanan na hindi nabubunyag. At kapag ang kasalanan ay pinagtakpan ng maraming tao, tandaan ninyo, kayong mga Pilipino, alam ninyo sa inyong pamahalaan sa gobyerno ay talamak ang nakawan at pinagtatakpan ninyo dahil idol nyo ang isang tao, okay lang sa inyo ang ginawa nilang pagpatay, pagnanakaw, panggagancho. Mga politician yung mga politician na yun, okay lang sa inyo. Ipagsisigawan yun sa liwanag and then God will gonna send something else na very awful. Kasi pababayaan kayo ng Diyos. Darating ang mga invaders, magpapahirap sa Pilipinas, darating ang natural calamities, at wala ng pondong gobyerno, di ba? Ninakaw na lahat eh. Walang tutulong sa inyo. Pag nawasak ang bahay ninyo, wala nang makain ng mga tao. Saan kukuha ng pera? Ninakaw na nga eh. Kasi, you let them do it sa inyo. Pinagnakawan na kayo, pagtatanggol nyo pa. Sabi ko sa inyo, ang naririnig impeachment is impeachment. Yung mga politicians, either senators or congressmen, they don't care about your pockets. Yung mga pitakan ninyo, mga bulsa ninyo. What they care is their own pockets. They don't care
about good. They care about themselves. Hindi sila gagawa o magdidesisyon na wala silang mapapakinabangan. Tandaan nyo yan. How evil are these people? Hindi nila alam na ang Pilipinas ay nasa bottom dirt ng Southeast Asia. Cambodia is coming up. Yung economy nila. Nagising na sila Cambodia. Pagkatapos ang Vietnam na overtake ng Pilipinas, doon nga pumupunta yung mga tourist ngayon sa Vietnam mostly. So ang Pilipinas ay nasa mababa na. Yung East Timor, yung Timor-Leste, kapantay na ng Pilipinas And then Timor-Leste, someday it gonna spring up. At sila yung magiging mayaman ding bansa. Dahil madali nilang i-manage yung bansa nila. Kaya dito, sinabi ni Jesus Christ, John chapter 10 verse 1, most assuredly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, ay mga kalaban yun. Dito sa existence ng earth natin, ay merong mga portals, merong mga gateway. Kung tawagin gateway, sinabi ni Jesus Christ, ang hindi dumaan sa sheepfold by the door in heaven, ang ibig sabihin, from heaven, ginamitan ng ibang portals o tinatawag na daanan. Tandaan ninyo, maaaring may nagsasabi sa inyo, di ako maniniwala dyan, portal ka pa. Ano ka? Harry Potter? May mga ganun, di ba? There is. I mean, may mga portals na pinapasukan yung mga fallen angels. Dimension tawag ron. Portals. And then, that's why they keep coming back yung mga fallen angels sa isang lugar. Si Jacob, na naginip siya, di ba? Humiga siya, natulog siya sa batuan. Yung bato na malapit to sa ulunan niya, may hagdanan. That's portal to heaven, di ba? Yung mga angels, panikmanaog. Doon pala siya natulog sa bunganga o mouth ng portal doon sa tabi ron. Nakita niya. Kaya ginawa niya yung bato na tinawag either Bethel, yung bato. May portal. And Jesus Christ mentioned also there's a portal or way. Na ang sino man na hindi dumaan sa sheepfold by the door o yung tunay na portal ay false prophet yun. Mga evil spirit yun. Hindi dumaan Kaya sinabi ni Jesus Christ, I am the door John chapter 10 verse 9. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pastures. Si Jesus Christ, ang tamang portal going to our eternal life. Kaya dito, sa Matthew 24 verse 33, ito gayon din naman kayo pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay nito, yung mga palatandaan ng pagdating niya, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. Portals. Darating ang Panginoon kasama niya yung mga angels. Dadaan sila sa portals from heaven and then to that portals. Daanan talaga ng mga angel of God kasama ang Panginoon doon sa daraan yung meron siyang sarili niyang gate o portals pagbaba niya sa earth. Naalala niyo nung umakyat ang Panginoon sa langit, di ba? May ulap. Yung tinatawag na clouds. At tinanggap siya. Sabi, tinanggap ng ulap Malaking clouds yun. Nung umaakit ang Panginoon, visible nakikita nila umaakit. Biglang tinanggap siya ng ulap. Biglang yung ulap nag-dissipate na wala. Asan ang Panginoon? Hindi spaceship
Kasi kung spaceship yun, gagano kagad yan. Tinanggap siya. That's a portal na sinasabi niya. Yun ang dinaanan ng Panginoon. Nung bumaba siya rito, nung nagkatawang tao siya, yung portal na yun, doon siya bumaba, hindi yung visible na, hindi yung visible siyang tulad na nakita sa Book of Acts nung umakit na siya. Hindi. Nasa balumbo ng kasulatan, big sabihin, word na logos, salita pa lang. At nung yung portal ng heaven na yon na dinaanan ng Panginoon and then to Mary's womb ay yung word naging tao, naging Jesus Christ. Kaya mga kapatid, ang mundo na to sa atin, lahat ng mga evidence na may naganap na rito, kahit yung mga all long gun technologies, high-tech, it's all under the ground. Ang sabi ng Biblia na, ngunit naganap na iyon noong di pa tayo tao. Verse 11 ng mga ngaral 1, hindi na maalala ang mga nauna. Kasi nga, tinabunan na. At ang nangyari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. And whatever happened today, yung time niya, maging yung time natin, at sa next future, although yung sinasabing future dito is already done. For us, na present dito sa earth, future ang binabanggit, di ba? But actually, no. No more. This earth has already been done long time ago. Kapag kayo ay nandun na sa kalangitan, halimbawa sa langit, kung titingin tayo, asan yung earth? Wala nang earth. Why? Yung mga tao nasa langit na eh. 96 AD, year 96 AD, kinonfirm yan ni John the Beloved sa Book of Revelation nung umakyat siya. Hindi pangitain ang nakita niya, kundi totoong nangyari. Tinransfer siya, sabi nga halika rito, di ba? Dinala siya ng Espiritu ng Diyos doon sa langit at ipinakita sa kanya para sa tao na nasa earth, future eh. Pero para sa kanya sa lugar na yon, it's actual na nangyari. It's actual, it's present. Kaya nga when God took you from your present today on earth, dadaling ka doon sa, halimbawa, heaven. Pag nandun ka na sa heaven, it's still present. Ngayon yun, ibig sabihin. Pero, sa mga tao na naiwan mo doon sa earth, it's future pa lang sa kanila. Pero sa atin present na. Ibig sabihin, done deal na. Sinulat niya yung mga nakaligtas sa pananalasa ng Antichrist at yung mga tapat at banal. At yung mga hinatulan ng Diyos na mga fallen angels tsaka yung mga taong makasalanan, nakita niya nandun na. Nandun siya sa panahon na yun. Ibig sabihin, hindi pangitayin itong parang prophetic pa lang. Hindi, it's already done. Nandun na. Kita niya na nga yung trono ng Diyos eh. Pati ang Panginoon sa Kristo eh. Ang sabi ng Panginoon, naganap na, di ba? Sa Book of Revelation. Ang sabi, babalik na lang siya, nasa mga pintuan na siya. Ibig sabihin, nasa portal na siya para kunin yung mga tao at idaan doon sa portal ng Diyos, papunta rito sa langit. Doon sa langit, ibig sabihin yung rapture of the church nga. Yun ang nun. Dito sa earth, huwag ko kayong mawawalan ng pag-asa. Kasi itong earth na to, it's already been passed. Ano na to? Tapos na to eh. Nandito lang tayo ay, ang purpose lang natin dito actually is to worship God on this earth while we are in this earth. Worship God and serve Him. Because God is the God of present, future, and past. God, He's the God of yesterday, today, yesterday, tomorrow, and He's the God of forever. Forever God. Makikita niyo sa Biblia, kung nagbabasa kayo ng Biblia, di na nadaanan yun. Ang nangyayari sa ating earth na to,
Tapos na to. Naganap na to eh. Kaya kahit anong saway nyo sa isang tao, namatay na hindi tinanggap si Kristo, na ating Panginoon, kasaysayan na to. It's all history na, tong earth. Hindi ito papunta sa future. It's already done. We have already future. In Christ, we have future. Tingnan natin dito yon. Kasi marami mga tao na hindi nila matanggap yung buhay nila dito sa earth. Sinasabi nila, ay wala akong future dito. Tingnan natin dito. Yun, kumapit din ho yung keyboard. Yung mga keys ng keyboard. Ang sabi rito, Jeremiah chapter 29 verse 11 ito. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. God already have planned. And that plan's already been done. Naisulat na. Kaya tayo ay nagpo-flow na lamang sa parang wave. Parang sa agos ng tubig. Kasi alam nyo na yung patutunguhan nyo sa dulo nun eh. So this earth is not going to the future. It's already done. When we die, tayo, kasi sa mata ng Diyos alam niya kung kailan tayo namatay, kung kailan tayo mawawala. Ibig sabihin, tapos na to. This earth is already has been like passed out na to, wala na to. Nandito lang tayo sa earth. Ang katotohanan nito, kaya nandito tayo sa earth, ay just to worship God. Maranasan natin na purihin ang Diyos dito sa earth. Dahil ang katapusan ng earth na ito, ay nakatala na, nailagay niya na, nakita na ni John the Beloved sa Revelation na kaya nga napagdesisyon na niya na mangaral para yung ibang mga hanapin yung mga naliligaw na kabilang sa kare ng Diyos. Hindi yung lahat ng tao. Yung mga kabilang na hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng Israel nga. Alam natin ang Israel na binabanggit doon ay hindi itong literal na Israel lang, kundi Israel na kung saan ay tinawag ng Diyos na maging banal. At yung kaligtasan ay napunta sa mga hentil upang tayo ay naging spiritual Israel naman. So ang hinahanap ng Diyos ay yung mga nakatalaga na doon sa langit. Parang nandito na yan eh. Halimbawa, yung Diyos. Joe. Sino si Joe rito? Yung nangangaral sa YouTube na hindi nagpapabayad. Ako po yun. Okay. Ikaw nga lang yun kasi ikaw lang yung Joe na hindi nagpapabayad o walang monetize na inaano. Hindi na niniwala sa ganon na ang kapalit ng pangangaral ay pera. Lega rito. Halimbawa, sasabihin sa akin ng Diyos. Bubuksan ko sa yung yung tinatawag na like a big screen doon sa langit. Like a big TV screen. Kikita mo yun? Opo. Ako po yun Oo nga, ikaw nga yan. Ibig sabihin, Panginoon, sa earth, buhay pa ako dyan? Yeah. Pero tingnan mo, sa susunod na linggo, patay ka na. Pero huwag ka mag-alala. Buhay ka, kita mo nandito ka. Kasi, yan ay platform lamang. Platform. Just like movie strips ng movie. Pwede nga i-splice ng Diyos yung strip ng movie. Diba? Yung mga director, diba? Director's cut, pini-strip nila yun. Ganun ang mundo sa atin. Alam niyo kung bakit? Naalala niyo si Moses? Di ba sa tigas ng ulo ng bansang Israel? Pupuksain niya na, Moses, I'm gonna destroy these people na inilabas mo sa Egypt. At sa'yo ko pagsisimulain ang isang malakas na bansa. Maaaring nagulat si Moses. Pero kung pumayag si Moses, wipe out yung Israel na yun na inilabas niya,
Mababago ngayon yung kasaysayan ng history ng Bible. Because God, from His portal, from His door, pabababain niya yung mga angel o siya mismo, babaguhin niya. Babaguhin niya. At mababago ang history kasi God made history. Siya mismong gumawa at kaya niyang baguhin ang takbo, ang tema ng tinatawag na istorya ng mundo at ng tao. Just like in a movie. Pero hindi pumayag si Moses, di ba? Diba? Ano nila sasabihin ng mga taong kalaban namin tingnan nga natin yun. Eto Exodus 32. Sabi ng Diyos kay Moses, Exodus 32 verse 10, hayaan mong lipulin ko sila, yung Israel, yung inilabas niya, hayaan mong lipulin ko sila at ikaw at ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa. Nakita nyo? Exodus 32:10. Inoperan siya ng Diyos Ikaw at yung lahi, ibig sabihin, ikaw, hindi na yung si Jacob ang magiging patriarchs ng Israel. Hindi na Israel, wala nang Israel. Ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa. At sabi, ikaw, hayaan mong lipulin ko sila. At ikaw at ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa. What a good offer, di ba? Bakit hindi tinanggap ni Moses? Pero kayang baguhin ng Diyos yung kasaysayan ng Israel. Ma-destroy ng Israel totally at ang ititira lamang si Moses at yung kanyang tribe, yung lipi niya, yung mga anak niya. Magsisimula. Saan i-destroy ng Diyos yan siguro, di ba? Saan? Doon pa lang sa Egypt, i-reverse ng Diyos yung kasaysayan. Baka yung mga Israelite doon yung matabungan ng tubig doon, hindi yung mga Egyptian, di ba? Doon sa Sea of Reeds na hinati ni Moses. So, kayang gawin. So, si Moses ay, dahil recorded na yung buhay niya, ay hindi siya pumayag. Pero kung pumayag siya, anong mangyayari? Tulad yan ni Enoch sa ikapitong sali ng lahi mula kay Adam. Pumayag siya na kunin siya ng Panginoon at tinransfer siya somewhere, either in heaven or other planet, other earth, or other heaven, o sa paradise. So, ibig sabihin, all in all, ang totality nito ay, ano man nangyayari sa mundo, don't be scared. Don't lose hope dahil naganap na to, recorded na, God wants you to praise Him and worship Him dito sa past na ito, past earth. This already past earth. Kasi meron ng created na new heaven and new earth May mga nandun na nga Kaya lang hindi natin nakikita yon kasi we are not, wala pa tayo roon. Pero, makikita ninyo, yung mga nandun sa new heaven and new earth, kung titignan nila yung old earth, siguro, kung sa telescope, may telescope sila, ay wala na. Empty na ang space. Wala na sila makikita. At new heaven and new earth, di ba, nandun na. At merong tinatawag na 12 gates. 3 each, yung mga side na yun. Ibig sabihin, 12 dimension that people can come and went o pupunta sa iba't ibang dimension, mabivisit nila ang creation, how that started na mag-rebelde si Satan also. Makikita
how that happened, yung flood of Noah, yung mga giants na naglabasan at dinestroy ng Diyos, at yung pagtatayo ng mga sigurats sa mga building ng araw. Para lang tayo mga tourist, titignan natin, oh, ito pa lang nangyari. Kasi pumapasok tayo doon sa mga gates of the past. Kasi past na to eh. Nandun na tayo sa future. Yung heaven and new earth, we're always going to the past. Pwede mong i-visit at sa future pa ng everything, anything na that you can imagine. Kaya mga kapatid, be strong in the Lord. Yung nangyayaring ito sa mundo, di ba nakasulat na sa Biblia? Magpakatatag kayo at kapag nakita nyo na ninyo ang mga pangyayaring ito, lift up your heads. Lift up your eyes to heaven because your redemption is growing near. Drawing near na. Doon na tayo papunta. So what are you waiting for? In everything you do, give glory to God. Whether you have food to eat or no food to eat, wala kang anuman, always give glory to God. Even though you have an empty stomach, give glory to God. Dahil when you na mag-succeed ka sa pagpupuri mo sa Diyos dito pa lang sa earth, and then you have a reward sa heaven, sa bagay na yon na nakita ng Diyos sa iyo na ikay napakatatag. Tanay sa langit ay walang paligsahan doon. Hindi base sa marami kang natulungan o ikay nagpakabuti, nagpakabait. Ang importante doon ay nagtagumpay ka sa lahat ng pagsubok dito sa earth. At huwag ninyong pababayaan ang pangako ng Panginoon ay magpakailanman sa ikabubuti natin hanggang sa kawakasan ng lahat ng ito. At alam natin, yung sarili natin dito sa earth presently ay already past. Parang ano nito, para tayong past ghost. Wala na. Ghostly na tayo rito sa earth. Dahil yung ako mismo, yung ikaw mismo, nandun na tayo sa new heaven and new earth. Nandun na. Kung nakikita natin to, nakikita natin mga sarili natin na nagsasalita, just like in a movie, nanonood na lang tayo. Pero tayo ngayon, sa considered present day na ito, present o today na ito, ay hindi natin makakita yung future, di ba? Kasi wala doon tayo sa future, wala tayo ron. But the thing is, kaya nga, if we believe in our Lord Jesus Christ, ay dadali niya tayo sa future. Ngayon, paano maniniwala ang isang tao mananampalataya kung di siya pinili ng Diyos? Doon pa lang sa past mo, ay nakikita na ng Diyos, hindi ka pa ipapanganak, nakikita na ng Diyos at ng mga anghel sa langit kung ikaw ay magpapakasama at hindi maniniwala sa Diyos. Kaya tutuloy-tuloy ang buhay ng isang tao na yon. Na lumalakad siya sa mundo, akala niya present yun na may future pa. Pero wala na, it's already past. Residual. Yan ang sinasabi ng Biblia. Maraming salamat sa inyo, Brother John, pray ako pananampalatayang katotohanan. At kung hindi pa nakapag-subscribe, maraming salamat kung makakapag-subscribe po kayo. Thank you so much po. God bless you lahat. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say amen and amen.